Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng malakasang mga laban at dito naman tayo sa late edition na katatapos lang kagabi na titled Tuesday. This time absent si Magnus matapos siya makatied for first kay Naka sa early edition. Umayaw na, pahinga na. Samantalang si Naka dumiretso kahit nag-champion siya sa early edition, diretso pa rin siya sa late edition. Championship silang dalawa ni Alireza Perusia. Mamaya po, pakita ko sa inyo ang kanilang final standing. Ang ginawa ni Perusia nag-E4, sinalubong ni Naka ng Sicilian, Knight F3, G6, nako, ang paborito ng inyong lingkod, Hyper Accelerated Dragon. Paborito ni Coach yan. Bishop E3, Knight F6, oh. Bishop C4, pero nag-D6 dito si Naka. Nagbago ang isip. Dito kasi sa original na mundo ng Accelerated Dragon, nagka-castling. Tapos magbi-bishop B3 yan, tapos nagko-queen A5 ako. Yan ang linya ko dyan eh. Na mapipilitan ang puti na mag-castling sa king side. Pero dito, nag-D6 si Naka. Binigyan ng chance si Alireza na maiporma sa mainline ng dragon. Hindi na po accelerated dragon to. Mainline dragon na. Kung mapture sa D4, bishop takes D4 at nag-bishop E6, hinamon, bishop B3. Ito po kasing hamon na ito, ginagawa ko rin to sa mga online, na ang purpose niyan, pag kinapture kasi, oo nga, double pawn, pero matibay ang control niyan sa D5. At nagbibigay din ng puwersa sa black na hindi pwedeng basta-basta underestimate yung mapuproduce na atake sa F-file. Yan. Kaya ginagawa ng puti dito, nagbi-bishop B3 lang, at nag-queen A5, ayun, para magparamdam na sa queen side. Pero dito po, hindi nasisindak talaga ang puti. Kinakaslingan talaga sa queen side yan. Rook C8, King B1. Prophylactic move para makaiwas sa pressure ng C5. Baka tamaan eh. B5, ayun, talagang bayo ng bayo si Naka. Magbi-B4, pressure sa knight. Kinapture na po ang knight sa F6. Bad move ang binigay ng computer. Kasi dito ang top of the line, Rook HE1. Yan talaga ang palagian. Tapos, ito second line. Bad move na pala ngayon sa computer. Yan, ano? At kinapture. Ang purpose ng capture dito ni Perusia para ilundag niya yung knight niya, magkaroon ng hamon ng queen to queen na tipong may tempo, makaka-damage. Takes na, ewan ko kung na-consider niya ito, may king G7. Good move. Siguro, ang naisip ni Perusia, pag kinapture yung knight, capture ang queen, nga naman, oo. Yung D6. Mamumroblema black dyan. Damage pa pawn structure. Pero may king G7 eh. Na kapag simpleng kinapture lang ang queen, kakapture lang sa knight. Healthy pa rin ang pawn structure. Kaya dito pinilit ni Perusia na maka-damage ng bahagya talaga sa pawn structure. Kinapture, capture, and nag-rook C5. Ayan, baka kasi mamaya tamaan niyang naliligaw na pawn sa gilid. Rook HD1, H4. Ayun, para yan po na yan ay magamit para pang-stop sa mga progress dyan sa king side. Tapos rook G5, mga ganon. Bishop D5, binatake ang tore at nag-rook G8 lang para ipang-pressure sa backward pawn G2. Kasi po mga kamatyas, kung kakapture ng bishop, ipon ang ipang-capture dyan. Bakit? Para magkaroon ng potential attack ang puti sa E7 ng black. Yan ang mga diskartihan yan. Kaya dito, inignore lang ni Naka, nag-rook G8 at nag-B4. Pinaalis na ang tore, rook C7, king B2, king F6. Ayun, unti-unting i-activate ang king. Ilalagay yata sa E5, oh. Nag-bishop B3, nag-A5. Talagang basag, pero hindi po nasindak si Perusia. Kinapture niya talaga. Rook A7 at may king A3. Yun ang natanaw niya. Ang ganda nga naman ang pwesto ng king sa B4, oh. Rook A7 at nag-F4 para mapigilan ang gapang na gagawin dito ni Naka na iba yung kapag naka-king E5 na, mga kamatyas, malakas yan eh. Solid yung king, ano? Kaya nag-F4, protection muna sa E5 square at nag-rook G4 inatake, rook F2, tiyaga munang depensa, rook C7, bad move ang binigay kay Naka. Kasi ang gusto ng computer dito ay rook B7 para simpleng depensahan. Pero mga kamatyas, gusto ni Naka umatake eh.
napitasan ng pawn sa B5. Hindi natatakot si Firouzja na baka mamaya maratrat ng atake kasi alam niya, ayan, Rook C8, edi raratratin na ng mga check yan. May balik kasi siya, King A3, King B2. May kwartong aatrasan. H3 para pan-damage, nag-G3 para manatiling solid, H5 para ipangbasag pa rin, pero nag-Rook D dito naman dito. Masyado namang na-pressure din si Firouzja. Dapat daw po is A4 na. Pag nag-H4, capturein lang, capture, A5 na. Hanggang sa makarating sa A6, lalagyan ng tore sa likod, ilagay sa A7, at para mapassive ang mga tore ng black na dumipensa sa pass pawn, at malaking bagay po yun sa puti. Pero balik tayo. Nag-Rook D dito, nag-H4, basag, capture, nag-Rook G8 muna. Okay, total anytime naman pwede naman pitasin na yung pawn eh. A4, pass pawn, Rook G2, yun lang. Dapat daw is Rook takes H4. Okay. O balik tayo sa Rook G2. Malakas ang dating ng Rook G2 no? Pero hindi naman papansinin kasi yan eh. King C3, Rook G1, Rook DE2, Rook 8G2. Naku, talaga nga naman. Bad move na naman. Dapat daw po is Rook C8 check. King B2 and Rook B8. Naku, mahirap nang makita. Yan ang mga bagay na pagkakaiba na ng computer sa human nerve. Mahirap makita yan. So dito kasi, syempre parang may dating kasi, di ba? Pang-atake kagad. Nag-E5 check, King F5, talaga nagpupumasok si Nakaw. Kinapture na yung pawn, capture din, A5, ayun. Napansin dito ni Firouzja, teka muna, ang mga tore mo nandyan na sa kabila. Naiwan mo yata sa kabila, nag-A5. Pero, premature, masyado pa raw maaga. H5 daw pala ang accurate move dito. H5, para may panggulong H6 ba? Sabay A5, no? Dalawa. O, balik tayo. A5, bad move. D5, bad move din. At hindi natumbukan ang balik lang doon para atakihin siguro yan. Okay? Ayun, balik tayo sa D5. Nag-King B2, talaga nga naman tagon-tago. Kinapture ng tore, capture, nag-Rook G2, at nag-A6. Aba, pag kinapture ng tore, hindi aabutan yung pawn. Nag-Rook G8, C3, yun lang, mali din ang follow-up. Dapat pala is Rook F1. Ay, oo, ilalagay dito sa A1. Rook behind pass pawn. Yun ang principle. Pero, nag-C3, Rook A8, Bishop C2 check, King F6. Ha? Dapat daw dito King G4. Para mas aktibo nga naman. Oo, pasugod na, mapitas yung pawn. Umatras doon and nag-Bishop D3, depensa muna. Bishop C8 para mapilit o mapuwersa at nag-Rook D2. Idea dito ni Firouzja, pag kinapture yung pawn, capture, makuha yung pawn sa D5. Pero ang accurate po is King C1. Yan na, halimbawa, mag-Bishop takes F5, mag-Rook A2, Bishop B7, exchange ng tore at King D2. Dadaanin sa ganitong Bishop and pawn ending na winning ang white. At kung kapansin-pansin na lahat ng pawns ay nasa dark squares, so, pwedeng mag King D4 or King E3, King F2. Ayan, para makuha yung pawn H3. So, winning. O, pero, nag-Rook D2, Bishop takes, Rook takes D5, at nag-Rook E6, check sa E2, nag-King C2. Pag chumek, may Rook D2 lang. Okay, harang, Rook E4, Rook D4, check ulit, harang. Ayun, dapat pala Rook E7 na daw ang accurate. Pero Rook E4, Rook F2 depensa, King F5, King D3. Ang mabigat dito, simpleng Rook and pawn ending pero ang deadly dito, yung pass pawn. Yan ang deadly dyan eh. Tapos outside pa yung isa. Nag-Rook E1. Okay, sa usapang King and pawn ending, hindi po pwedeng pasukin yan ha. Takes, may H5. Ito po mangyayari. O pag naging G5, C4, naku po, alin ang hahabulin dyan? Hindi aabutan dahil wala po sa rule of square. Para abutan mo yan, dapat makapasok ka sa perfect shape ng square. Kaya rule of square, wala. Kulang ng isang file para makapasok, magpo-promote na ang pass pawn dyan. Kaya nag-Rook E1, C4, Rook D1 check,
Rook D2, Rook C1, Rook C2, Rook D1 checking E3, Rook G1, C5, naku po, Rook G2, King D3 depensa sa torre, King E6 habol, C6, Rook G8, King E3, Rook C8, C7. Oh, wala na. Pako na ang torre ni Naka. King D5, H5, naku po, ayan na po, magpo-promote doon, sacrifice ang pawn, tapos makakapush. Nag F5, King F3, hindi ba pwedeng mag H6 na lang? Ano meron dito? Pag nag H6, parang winning pa rin eh. Oh, hindi na mapipigilan, di ba? Parang sayang ang tempo ng King F3 pa. Okay, nag King D6, H6, King D7, H7, na pa-resign po dito si Nakamuring. Naku, nadali ni Feroshing. Yan po yung mga ano lang natin, mga biro lang po nating mga katawagang pangalang pang tropa. Ganyan kasi sa amin eh, sa club namin para masaya. Sa akin nga tawag eh, may tumawag na player. Oh, kamusta laro mo, Nabing? Nabing, na ba naging nabing? Oh, yan po ay mga ano lang ha, wag niyo sanang masamain mga kamatyas ha. Okay. At ito po ang kanilang standing sa late edition. Sino ba nag-champion? Si Perusia. At tied silang tatlo, Hikaru Nakamura and Milos. IM lang nakapuwing ah. Ha? O si Perusia po ang nag-champion dito. Not bad for Nakamura, very consistent, silver pa rin siya. O isa lang ang talo niya kay Perusia, tama ba? Ang talo niya ay dalawa pala. Talo rin siya kay Pranav ng India. Ayun, medyo nasira laro, no? Si Perusia, talo pa siya sa last round kay Daniel Naroditsky, partida na. Oh, pero champion pa rin dahil sa ganda ng kanyang tie breaks. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo at wag niyo po sanang kalimutang laging sumuporta sa ating mga upload videos mga kamatyas para more videos to come pa. And then sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo lang po ang subscribe button and ang ating notification bell all para lahat ng ating mga ina-uploads ay mag-notify sa inyo. Ganun din po sa ating Facebook page Kamatyas, mag-follow na rin kayo at sa ating isa pang Facebook page, I am Roderick Nava. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.